Maligayang pagdating sa ating video tungkol sa isa sa pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas, ang unang misa. Noong ika-16 na siglo, isang makasaysayang sandali ang nagbago ng takbo ng ating bansa magpakailanman. Ang pagdiriwang ng unang misa sa Pilipinas ay hindi lamang isang simpleng seremonya ng relihiyon. Ito ay kumakatawan sa simula ng isang bagong kabanata sa kasaysayan ng ating bansa, isang kabanatang nagbago ng kultura, paniniwala at pagkakakilanlan ng bawat Pilipino. Mula noon hanggang sa kasalukuyan, ang Kristyanismo ay naging mahalagang bahagi ng puso at kaluluwa ng bawat Pilipino. Sa loob ng mahigit 500 taon, ang pananampalatayang ito ay patuloy na humuhubog sa ating mga tradisyon, kaugalian at paraan ng pamumuhay. Samahan ninyo kami habang tuklasin natin ang kamanghamanghang kwento ng unang misa sa Pilipinas. Bago pa man dumating ang mga Espanyol sa ating kapuluan, ang Pilipinas ay isang makulay at masaganang lupain na puno ng iba't ibang tribo at pamayanan. Ang mga sinaunang Pilipino ay namuhay ng may sariling kultura, tradisyon at pananampalataya na malalim na nakatanim sa kanilang puso at isipan. Sila ay naniniwala sa maraming Diyos at Espiritu na tinatawag nilang mga bathala at anito. Ang mga bathala ay itinuturing nilang mga makapangyarihang Diyos na naghahari sa langit, dagat at lupa. Samantala, ang mga anito naman ay mga espiritu ng kanilang mga ninuno na patuloy na nagbabantay sa kanila. Ang mga babaylan na kadalasang kababaihan ang nagsisilbing tagapamagitan sa pagitan ng mga tao at ng mga espiritong ito. Sa pamamagitan ng mga ritual, panalangin at handog, pinananatili ng mga sinaunang Pilipino ang kanilang koneksyon sa kanilang mga ninuno at sa mundo ng mga espiritu. Ngayon, ipakilala natin si Ferdinand Magellan, ang Portuguese na explorer na naglingkod sa ilalim ng bandila ng Espanya. Noong 1519, siya ay nagtungo sa isang mapanganib na ekspedisyon na may layuning makarating sa Asya sa pamamagitan ng paglalayag patungong kanluran. Ang kanyang pangunahing misyon ay ang paghahanap ng bagong ruta patungo sa Spice Islands o ang tinatawag na Moluccas upang makamit ang kontrol ng Espanya sa kalakalan ng mga pampalasa. Ngunit higit pa sa pang-ekonomiyang interes, ang ekspedisyon ni Magellan ay nagdala rin ng isang malalim na relihiyosong layunin. Kasama ang kanyang mga kasama, siya ay nagdala ng mga pari at misyonaryo upang ipalaganap ang pananampalatayang Katoliko sa mga bagong lupain. Ang kanyang paglalakbay ay hindi lamang isang pagtuklas ng bagong teritoryo, kundi isang misyon upang palawakin ang impluensya ng simbahang Katoliko sa buong mundo. Noong Setyembre 1519, umalis si Ferdinand Magellan mula sa Espanya kasama ang 5 barko at mahigit 200 marino. Ang kanilang layunin ay makarating sa Asya sa pamamagitan ng paglalayag patungong kanluran. Hindi madali ang paglalakbay na ito dahil naranasan nila ang matinding bagyo, gutom at sakit sa loob ng maraming buwan sa karagatan. Marami sa kanilang mga kasama ang namatay dahil sa kakulangan ng pagkain at tubig. Dumaan sila sa mapanganib na Straits ng Magellan sa dulo ng Amerika, na siyang nagbigay ng daan patungong karagatang Pasipiko. 3 buwan silang naglayag sa malawak na karagatan nang walang makitang lupain. Sa wakas, noong Marso 1521, matapos ang halos 1 taon at kalahating paglalakbay mula sa Espanya, nakarating na sila sa mga kalapit na isla ng Pilipinas, na nagdulot ng malaking kagalakan sa lahat ng nakaligtas sa mahabang paglalayag. Noong Marso 1521, matapos ang mahabang paglalayag sa karagatan, dumating ang ekspedisyon ni Ferdinand Magellan sa isla ng Homonhon sa Samar. Ito ang kanilang unang pagtapak sa lupain ng Pilipinas, isang sandali na magbabago ng kasaysayan ng kapuluan magpakailanman.
Ang isla ng Homonhon ay isang maliit at tahimik na lugar, ngunit para sa mga pagod at gutom na manlalayag, ito ay parang paraiso. Matapos ang halos 3 buwan ng paglalayag sa malawak na karagatang Pasipiko, desperado na ang mga tripulante para sa pahinga at pagkain. Marami sa kanila ay may sakit na scurvy dahil sa kakulangan ng sustansya. Kaya naman, ang Homonhon ay naging kanilang pansamantalang kanlungan upang muling makabawi ng lakas. Dito nila naranasan ang unang kagandahan ng lupain ng Pilipinas, ang sariwang tubig, prutas at mapayapang kapaligiran. Nang makarating ang ekspedisyon sa Homonhon, hindi nagtagal ay nakipag-ugnayan si Magellan sa mga katutubong Pilipino. Dito naging napakahalagang papel ang ginampanan ni Enrique, ang tagapagsalin ni Magellan. Si Enrique ay isang alipin na nagmula sa Malacca, na nagsasalita ng wikang Malay, na malapit sa mga wikang sinasalita ng ilang katutubong Pilipino. Sa pamamagitan niya, nagawa ng mga Espanyol na makipag-usap at makipagpalitan ng salita sa mga lokal na mamamayan. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng tuwirang komunikasyon sa pagitan ng dalawang grupo. Ang mga katutubo ay nagdala ng pagkain at mga regalo bilang tanda ng pakikipagkaibigan. Tinanggap naman ito ng mga Espanyol ng buong galang at pasasalamat. Ang mapayapang pakikipag-ugnayang ito ang naglatag ng pundasyon para sa mas malalim na relasyon sa pagitan ng mga dayuhan at ng mga sinaunang Pilipino sa mga susunod na araw. Matapos ang kanilang pahinga sa Homonhon, ipinagpatuloy ni Magellan at ng kanyang mga kasama ang kanilang paglalakbay patungo sa isla ng Limasawa sa Leyte. Dito nagaganap ang isa sa pinakamahalagang pagtatagpo sa kasaysayan ng Pilipinas, ang pagkikita ni Magellan kay Raja Colombo, ang makapangyarihang pinuno ng Limasawa. Sa tulong ni Enrique bilang tagapagsalin, nagtagumpay silang makipag-usap at nagkaroon ng mabuting pag-unawa sa isa't isa. Ipinakita ni Raja Colombo ang kanyang pagiging bukas at mapagkaibigan sa mga dayuhang bisita. Bilang tanda ng kanilang magandang relasyon, nagpalitan sila ng regalo at nagdiwang ng kasunduan ng kapayapaan. Ang mapayapang pagtatagpong ito ay nagbukas ng daan para sa isang makasaysayang sandali. Ang pagdiriwang ng unang misa sa lupain ng Pilipinas na magbabago magpakailanman sa takbo ng kasaysayan ng bansa. Matapos ang mapayapang pagtatagpo ni Magellan at Raja Colombo, nagsimulang maghanda ang mga Espanyol para sa isang napakahalagang sandali. Ang pagdiriwang ng banal na misa sa lupain ng Limasawa ay hindi basta-basta pinlano lamang. Ito ay inihanda ng may malaking pag-iingat, pagmamahal at malalim na kahulugan. Ang pangunahing pare na nagmisa ay si Padre Pedro de Valderrama, ang opisyal na kapelyan ng ekspedisyon ni Magellan. Siya ang itinalaga upang mamuno sa banal na seremonya na magtatanda ng simula ng Kristyanismo sa kapuluang Pilipinas. Bago pa man magsimula ang misa, itinayo ng mga Espanyol ang isang altar sa dalampasigan at dito nila inihanda ang lahat ng kinakailangan para sa pagdiriwang. Ang bawat hakbang ng paghahanda ay nagpapakita ng kanilang taus-pusong hangarin na dalhin ang pananampalatayang Katoliko sa bagong lupaing kanilang natuklasan. Ito ang simula ng isang bagong kabanata sa kasaysayan ng Pilipinas. Noong Marso 31, 1521, isang makasaysayang sandali ang naganap sa Limasawa nang ipagdiwang ang unang misa sa Pilipinas. Ang araw na iyon ay hindi lamang isang ordinaryong linggo, kundi ito ay ang linggo ng pagkabuhay o tinatawag na Easter Sunday, ang pinakamataas na pagdiriwang sa kalendaryo ng simbahang Katoliko. Ang pagpili ng araw na ito ay may malalim na kahulugan, sapagkat ang Easter Sunday ay kumakatawan sa muling pagkabuhay ni Hesukristo na simbolo ng bagong simula at pag-asa.
Naroroon sa misa ang mga Espanyol na miyembro ng ekspedisyon ni Magellan kasama ang ilang katutubong Pilipino na naging saksi sa makasaysayang pangyayaring ito. Ang pagdiriwang ng misa sa araw ng pagkabuhay ay nagbigay ng mas malalim na espiritual na kahulugan sa unang pagpapakilala ng Kristyanismo sa lupain ng Pilipinas na nagtatanda ng isang bagong kabanata sa kasaysayan ng bansa. Sa pagdiriwang ng unang misa, si Raja Colombo at ang kanyang mga tauhan ay hindi lamang basta mga manonood. Sila ay aktibong kalahok sa makasaysayang sandaling iyon. Ayon sa mga talaan, si Raja Colombo mismo ay naroroon sa buong pagdiriwang na nagpapakita ng kanyang pagtanggap at paggalang sa bagong relihiyon na dala ng mga Espanyol. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng malaking kahulugan sa okasyon, sapagkat bilang isang pinuno, ang kanyang pakikilahok ay naging hudyat para sa kanyang mga tauhan na tanggapin din ang bagong pananampalataya. Ang mga katutubong Pilipino ay nakinig ng may pag-usisa at bukas na puso sa mga ritual ng misa. Ang simbolikong kahulugan ng kanilang pakikilahok ay napakalaki, sapagkat ito ang unang pagkakataon na ang mga Pilipino ay nakarating sa harapan ng Kristiyanong pananampalataya na nagtatanda ng simula ng isang bagong kabanata sa kasaysayan ng bansa. Matapos ang makasaysayang unang misa, nagpatuloy ang ekspedisyon ni Magellan patungong Cebu, kung saan nagkaroon siya ng pagkakataong makilala si Raja Humabon. Bilang tanda ng bagong pananampalataya at pakikipagtipan, ipinagkaloob ni Magellan kay Raja Humabon ang isang larawan ng Santo Niño na kumakatawan sa Batang Jesus. Ang regalo na ito ay hindi lamang isang simpleng handog, kundi isang malalim na simbolo ng misyonaryong layunin ng mga Espanyol na ipakalat ang Katolisismo sa mga bagong lupaing kanilang natuklasan. Para sa mga misyonaryo, ang pagbibigay ng larawan ng Santo Niño ay isang paraan upang maipakilala ang pananampalatayang Kristiyano sa mga katutubo sa paraang madaling maunawaan. Hanggang sa kasalukuyan, ang Santo Niño ay nananatiling isa sa pinakaminamahal na relihiyosong simbolo ng mga Pilipino na ipinagdiriwang taon-taon sa pamamagitan ng kapistahan ng sinulog sa Cebu. Ngunit hindi lahat ay nagkakasundo sa eksaktong lokasyon ng unang misa. Mayroon itong kontrobersyang nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan at ito ay nakasentro sa dalawang lugar, ang Limasawa sa Leyte del Sur at ang Butuan sa Agusan del Norte. Ang mga taga-suporta ng Limasawa ay sumasaklaw sa mga tala ni Antonio Pigafetta, ang opisyal na kronista ng ekspedisyon ni Magellan, na malinaw na nagsasabing ang misa ay ginanap sa isang lugar na tinatawag na Mazawa, na maraming iskolar ang nagpapakahulugang Limasawa. Samantala, ang mga taga-suporta ng Butuan ay gumagamit ng mga mapa at dokumentong nagpapakita na ang Mazawa ay matatagpuan sa Hilaga na mas malapit sa Butuan. Ang debate na ito ay naging mainit dahil ito ay hindi lamang isang historikal na tanong, kundi isang usapin ng pambansang pagkakakilanlan at lokal na pagmamalaki para sa mga apektadong komunidad. Ang unang misa sa Pilipinas ay hindi lamang isang simpleng relihiyosong seremonya. Ito ay kumakatawan sa isang malaking hakbang sa pagpapalawak ng Kristyanismo sa buong Asya. Sa mas malawak na konteksto, ang pangyayaring ito ay nagsilbing pintuan para sa pagpasok ng Katolisismo sa isang rehiyon na noon ay nangingibabaw ang iba't ibang katutubong paniniwala at relihiyon. Naging pundasyon ito ng isang makapangyarihang kilusang misyonaryo na magbabago ng takbo ng kasaysayan ng kapuluan. Sa mga sumunod na taon dumating ang mga misyonaryong Espanyol tulad ng mga Augustinian, Franciscan, Dominican at Jesuit upang ipagpatuloy ang gawaing sinimulan ni Padre Pedro de Valderrama.
Sila ay nagtayo ng mga simbahan, nagtatag ng mga paaralan at nag-abot ng mensahe ng ebanghelyo sa bawat sulok ng kapuluan. Ang kanilang dedikasyon at sakripisyo ay nagbunga ng isang bansang naging pinakamalaking Kristiyanong komunidad sa buong Asya hanggang sa kasalukuyan. Ang unang misa ay hindi lamang isang relihiyosong seremonya, kundi isang pundasyon ng kulturang Pilipino na nagpatuloy sa loob ng daan-daang taon. Matapos ang makasaysayang pangyayaring iyon noong 1521, unti-unting naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino ang Katolisismo. Ang mga tradisyon tulad ng pagdiriwang ng Pasko, Mahal na Araw at Flores de Mayo ay naging mahalagang bahagi ng pagkakakilanlan ng bawat Pilipino. Ang pagbibinyag, kasal sa simbahan at pagdiriwang ng misa tuwing linggo ay naging mga kaugaliang hindi mapaghihiwalay sa buhay ng mga Pilipino. Ang mga imahen ng Santo Niño, Mahal na Birhen at iba pang mga santo ay makikita sa halos bawat tahanan sa buong kapuluan. Sa pamamagitan ng relihiyon, nabuo ang isang malakas na pagkakaisa at pagkakakilanlan bilang isang bansang may malalim na pananampalatayang Kristiyano. Noong 2021, ipinagdiwang ng mga Pilipino ang isang napakahalagang okasyon, ang ika-500 anibersaryo ng unang misa sa Pilipinas, na kilala bilang ang Quincentennial Celebration. Sa kabila ng patuloy na pandemya ng Coronavirus Disease 2019, hindi napigilan ng mga Pilipino ang kanilang pagmamahal sa pananampalataya. Inilunsad ng pamahalaan at ng simbahang Katoliko ang iba't ibang seremonya at aktibidad upang gunitain ang makasaysayang sandaling ito. Sa Limasawa, Southern Leyte, ginanap ang isang espesyal na misa na dinaluhan ng mga opisyal ng pamahalaan at mga lider ng simbahan. Bukod dito, naglunsad din ng mga virtual na programa, eksibisyon at pagtatanghal upang maabot ang mas maraming Pilipino kahit sa kanilang mga tahanan. Ang paggunita na ito ay nagpapakita na kahit 500 taon na ang lumipas, nananatiling buhay at malakas ang pananampalatayang ipinunla ng unang misa sa puso ng bawat Pilipino. Hanggang sa kasalukuyan, ang impluwensya ng unang misa ay nananatiling malalim na nakatanim sa puso ng bawat Pilipino. Ang Katolisismo ay patuloy na kinikilala bilang pangunahing relihiyon ng bansa na may humigit sa 80% ng populasyon na nagpapakilalang Katoliko. Ang simbahang Katoliko ay nananatiling isa sa pinakamaimpluwensyang institusyon sa lipunang Pilipino na nakikialam hindi lamang sa espiritual na buhay ng mga tao, kundi pati na rin sa panlipunan at politikal na usapin. Gayunpaman, ang simbahan ay kinakaharap ang mga bagong hamon sa modernong panahon. Ang paglaganap ng iba't ibang relihiyon, sekularismo at modernong teknolohiya ay nagdudulot ng pagbabago sa pananaw ng kabataang Pilipino. Ang mga issue tulad ng reproductive health, divorce at same-sex marriage ay nagdudulot ng tensyon sa pagitan ng tradisyonal na paniniwala at modernong pananaw na patuloy na humuhubog sa pagkakakilanlan ng mga Pilipino ngayon. Ang isang simpleng pagdiriwang ng misa noong ika-31 ng Marso, 1521, ay nagsilbing pundasyon ng isang bagong kabanata sa kasaysayan ng Pilipinas. Hindi lamang ito isang relihiyosong seremonya, kundi isang sandali na nagbago ng takbo ng buhay ng milyon-milyong Pilipino. Mula sa mga katutubong paniniwala sa mga anito at bathala, ang mga Pilipino ay unti-unting yumakap sa Kristyanismo na naging puso ng kanilang kultura at pagkakakilanlan. Hanggang sa kasalukuyan, ang pamana ng unang misa ay makikita sa bawat simbahan, sa bawat panalangin, at sa bawat pagdiriwang ng bawat Pilipino. Ito ay patunay na ang isang makasaysayang sandali, gaano man ito kasimple, ay may kapangyarihang hubugin ang kinabukasan ng isang bansa at ng kanyang mga mamamayan magpakailanman.